pakiramdam ko. Kaya talagang kahit ganun, sumama pa rin po ako. Dahil gusto kong magpamassage. Yung likod ko, sobrang sakit. Kaya pinahard ko talaga. Pinahard ko po talaga. Masarap naman habang ginagawa, masarap. Masarap na masakit. Kaya yun po, sabi ko nalimutan ko magdala ng jacket. At yun nga po, pagdating natin, talagang nahiga na ako, nilagnat na po ako. Nilagnat na ako, inubo. Kasi pagpasok naman natin doon sa kainan natin, malamig din. Tapos ang napakuha ko pang tubig kay Mape, malamig. May yellow pa. Sabi ko, Lord, sorry. Dahil talagang inabuso ko rin yung katawan ko. Kaya ako po nilagnat, trangkaso yun, ubo, sipon. Kaya hanggang ngayon, nung graduation ni Shane, salamat sa tagumpay. Sabi ko kay Shane, Papa na lang ang maghatid sa iyo. Dahil sabi ko, masama talaga yung pakaramdam. Mama, aircon naman doon. Kaya ako pa rin po yung naghatid. At sobrang daming tao. Doon sa graduation, talagang hindi mahulugan ang karayom sa sobrang dami. Maganda po nung pagpasok namin, dala-dalawa lang. Kaya sobrang tagal ang layo ng nilakad namin. Salamat sa Lord sa kalakasang binigay sa akin kahit sobrang haba ng nilakad. Nakarating kami ng maayos. Ang problema po nung lumabas, hindi na ayos ng paglabas. Talagang sabi ko, once na matumba ka dito, mayayak-yak ka. Pero talagang hindi ko makita yung anak ko. Buti na lang may data ako. Maraming ina ang hindi nakikita yung anak kasi nalobat sila. Pero salamat sa Lord, sabi ni Shane, Ma, andito na ako sa baba. Bumaba ka na. Yung salamat, nakipagsiksikan talaga. Sabi ko, nakaka-amaze ang Lord. Nasa kabila ng masama yung pakiramdam ko, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Salamat sapagkat ang aking anak ay nakagraduate na. Sabi ko, nakakatuwa ang Panginoon. Kasi nga si Nestor po, tumigil yan ng pag-abroad, 48 years old. Sabi ko, magpapaaral ng anak. Sabi ko, paano magtatapos ang ating anak kung halimbawa dito lang siya. Pero sabi ko, Lord, naano ko yung kabutihan ng Panginoon, yung provision niya. Sabi ko, nakatapos yung aming anak. Sabi ko, tunay na totoo na kahit saan pinagpapala ka ng Panginoon. Kahit nasa abroad. Huwag nating isipin na porke nandito hindi ka makapagpatapos ng pag-aaral. Nasa abroad at nandito, pinagpapala ng Panginoon. Sabi ko, salamat sa Lord na nakatapos yung anak ko, na wala po kaming utang. Kasi nandun yung provision talaga ng Lord. Malaki din po yung nagastos ni Shane, pero hindi po kami nakaranas ng pangutang kasi nandyan ang provision ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tunay nga na sa Kanya lang tayo magtiwala ay nandyan siya na laging handang tumugon sa ating mga dalangin. Kaya purihin po ang Panginoon sa tagumpay at ngayong umaga po ay patuloy po tayong mag-aaral ng pasensya na po kayo at talagang pag-pray niyo po ako ngayong umaga. At yun nga po, ang ating pong teksto ngayong umaga ay sa Mateo 11:28 hanggang 30. Tayo na po'y tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Yan. Ayan na po sa screen. Basahin na po natin ngayon na. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Hebrews chapter 4, verse 1 and 2. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Hallelujah. Sige tayo manalangin. Hallelujah. Tunay ngang dakila ka, Panginoon. Marami pong salamat ngayong umagang ito. Patuloy mo kami binigyan ng iyong mga salita, bibigyan ng iyong mga salita sa
Salamat, Panginoon, sa sariwang kapahayagan. At salamat din po, Panginoon, na patuloy mong bibigyan ng karunungan ang iyong lingkod upang patuloy na maibahagi ko ng maayos, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos, ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na basbasan mo po ito, O Diyos, at hayaan mo na ang bawat isa ay patuloy na makinig ng iyong mga salita. At ako'y naniniwala, Panginoon, ngayong umagang ito, patuloy po kaming magtatagumpay. Ako, Panginoon, ay iyong sasamahan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. At yun nga po yung topic natin, rest. Kapahingahan. Kapahingahan sa lahat ng mga napapagod. Kayo po ba'y napapagod? Parang hindi kayo napapagod, ano? So lahat ng tao'y napapagod. Amen. Sapagkat sabi doon, ang pahinga ay pagtigil mula sa anumang gawain. Pag pagod ka na, kinakailangan mo nang magpahinga. Ito ay mahalaga para maibalik ang lakas. Sabi, di ba, pag nagpahinga ka, nakakapag-recharge ka para mapanatili ang kalusugan ng isip at katawan. So, ang problema, kahit ikaw ay pagod na, hindi ka pa rin magpahinga. Kaya sabi nga ang babaeng walang pahinga. At ito'y nangyayari sa akin. Ano po, kapag kahit linggo, talagang ako tinutuwid ng Panginoon. Kahit linggo, di ba maghapon tayo pag linggo. Tapos pagdating, ako pinagtatrabaho pa din. At gabi na po ako nakakauwi. At talagang habang ako'y naglalakad pa uwi, sabi ko, parang ang sarap magpahinga. Ipahinga mo yung likod mo. Kaya pagdating ko sa bahay, talagang flat na ako, nakahiga na po ako. At ako po talaga ay nakapahinga na. Ang aking asawa naman ay, yun, ako po'y natutuwa dahil sa kabila ng aking pagod at siya din na may pagod, pero siya po yung nakapaglilingkod pa rin sa akin. Pagdating ko, nakaluto na at kakain na lang. Habang ako'y nagpapahinga, yan, tatawagin niya ako, kain ka na. Minsan nga, dinadalhan pa niya ako ng pagkain doon sa salas. Minsan, hindi na ako lumalabas ng kusina. So talagang, lahat ng tao ay napapagod. At tayong lahat ay napapagod. Amen. Sino dito ang walang kapaguran? Taas ang kamay. Si Pastor Rod yata. Hindi, joke lang. Yung si Pastor Rod minsan nakikita natin para wala siyang kapaguran. Pero sa totoo lang, lahat naman ay napapagod. Yung hayop nga, napapagod, di ba? Yung kalabaw, yung ginagamit sa pagsasaka, napapagod yan. Tayo pa kayang tao lamang. Si Jesus Christ po ay napagod din at siya ay nagpahinga. Kaya nga po, lahat ay napapagod. Lahat tayo ay napapagod sapagkat tayo ay tao lamang. Amen. Lalo na po sa panahon ng mga problema. Di ba, nadidrain tayo? Yung ating energy yung ating energy ay nadidrain. Natutuyo. Kasi sa sobrang daming isipin. Ang daming problema. Diyan po nauubos yung lakas natin sa mga ganyang mga bagay. Sabi ay madaling maibalik ang lakas kung ito ay physical na pagod lamang. Pero kapag ito ay sinamahan ng pag-iisip sa emotion, yung kabigatan ay nadadala kahit sa pagtulog. Naniniwala po ba kayo? Sabi doon, pagising mo, nandyan pa din po yung problema. At yan po yung sobrang bigat ng pakiramdam. At nakakapagod po ang ganyang pakiramdam. Yung pagtulog mo, pagod ka. Tapos, pagising mo, pakiramdam mo, pagod ka pa din. Okay lang sana kung physical na pagod lang po. Pero ang problema, ang pagkapagod ay masyadong malalim. Higit sa lahat, kung ang problema po ay yung pamilya. Diba? Kapag ang problema naging problema mo yung pamilya mo, masakit, mahirap dalhin. Kaya sabi, kahit sa pagtulog, dala-dala mo yun hanggang sa pagising, andun pa rin yung problema mo.
Sabi, pag pagod ka sa pisikal, magpahinga ka lang, kumain, matulog ka lang, energetic ka na ulit. Pero pagdating sa problema, pasanin, pagsubok, medyo mahirap po itong matanggal. Ano? Kahit anong pahinga mo at kumain ka ng marami, matulog ka ng matagal, andyan pa rin yung problema. Walang solusyon sa sitwasyong ganito. Pero maraming salamat po sa Panginoon sapagkat lagi siyang nandyan. Lagi siyang nandito, palaging nagsasalita, nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Katulad po ng ating verse ngayon. Diba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo aking pagpapahingahin. So ngayong araw na ito, meron po akong dalawang bagay. No? Mayroong dalawang bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Sa ating mga napapagod lang. Sabi doon, sa ating mga nabibigatan. Ito po ay paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa una, lumapit kayo sa akin. Kung tayo napapagod at nabibigatan, nandun tayo sa sitwasyon na maraming problema sa buhay. Sino po dito may problema sa buhay? Lahat tayo may problema. Ano? Ang sabi doon wala tayong ibang gagawin, kundi lumapit sa Panginoon. Amen. Ano pang ginagawa nyo pag may problema kayo? Sinong inyong nilalapitan? Ano po? Lumapit kayo sa Kanya. Sabi doon, sa Diyos tayo lalapit, hindi kung kanino paman. Sa Kanya tayo makikipag-usap, makikipag-communicate. At sa totoo lamang po, ganyan po yung aking ginagawa. Sa Diyos po ako lumalapit kapag matindi na po yung aking dinaranas. May matindi po akong pinagdadaanan. Pero kapag ito ay inilapit mo sa Panginoon, kapag ikaw ay nanalangin at ikaw ay nagpuri sa Kanya, di ba ang sarap sa pakiramdam? Kasi parang naibsan yung nasa puso mo. Parang yung damdamin mo, yung puso mo, ay lumuluwag. Kasi nandun yung pagtitiwala ko sa Panginoon na hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako itataboy. Kahit lagi tayong lumalapit sa Panginoon, hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Hindi po siya katulad ng tao. May may konting kwento lang po ako. Ito po ay patungkol, relate po dito. Matagal na naman po ito. Noong una pong nag-abroad si Nestor, sabi niya sa akin, pag naubusan ka ng gastusin, hindi gano'n naman nag-a-abroad, isang buwan bago, magsweldo. Habang ikaw pag naubusan ka, at hindi pa ako nagpapadala, magsabi ka muna kay Kuhan at nag-usap na kami. Hindi ko na po mention yung pangalan. Sabi ko, sige. Panatag yung loob ko, siyempre magkausap na sila. At nung una pong lapit ko sa kanya, alam na niya. At paglapit ko sa kanya, inabot na niya agad. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Na meron ng gano'n na hindi ka na nahihirapan, maluwag yung puso mo na nagagalak yung tao na ikaw ay pahiramin. Kasi alam niya yung pangailangan mo. Pero nung pangalawa po ang nangyari, nung pumunta po ulit ako, ang sabi niya, pasaan ka na naman? Pasaan ka na naman? Yun ang sabi. Siyempre, medyo napahiya po ako. Dahil siyempre, alam na naman niya kung bakit ako pumunta sa kanya, pero yun po ang sabi niya sa akin. Pasan ka na naman. Tunay nga po na kapag iniisip mo ang mga bagay na yun, talagang walang iba. Walang ibang mabuting lalapitan na hindi nagsasawa
na lumapit ka sa Kanya ay ang Panginoon. Hindi ka ipapahiya kahit lagi kang lumapit sa Kanya. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Di ba? Dahil ang Diyos ang nag-invite sa atin eh. Ang Diyos ang nag-invite na tayo po'y lumapit sa Kanya. Sa mga pinagdaanan ko po, lalo na po nung ako'y nagka-anxiety, mahirap po pala yung may anxiety ka. Sabi, kapag ikaw nasa Lord, hindi ka magkaka-anxiety. Pero hindi po totoo. Nung dumaan po na meron akong hyperthyroidism, sobra po ang pinagdaanan ko. At ako po ay, lalo pag ako nag-iisa, ako po ay laging umiyak. Kaya sabi ko, Buboy, wag mo na akong i-video. Kasi nga, para hindi maano na rin. Tayo na lang po. Lalo na po yung mga anak ko, wala sa akin. Nasa lipa sila. Kaya tuwing tatapos po yung gawain dito, pag Martes, kahit umuulan, sabi ko kay Nestor, punta tayo sa mga anak natin. Pag napunta po ako, nagpaplano po nagpagpunta doon, nakakaramdam po ako ng saya. Tapos pag uuwi na po ulit kami, sa daan pa lang, umiiyak na ulit ako. Sabi ko, yung mga anak ko, kaya nagkaroon po ng time na nagpaalam ako, kung inyo pong natatandaan. Kasi ang hirap po. Pag ako'y nag-iisa, nakikita ko sa pader, sa bubong yung mga anak ko, nakikita ko yung pala yung anxiety, pinoproblema mo yung bukas. Kaya pala maraming nagpapakamatay. Kasi ang ramdam mo, mamamatay ka na. Pero habang nangyayari sa akin yun, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Sabi ni Nestor, bakit ganyan ka? Nandito naman ako. Iba, sabi ko, gusto ko yung mga anak ko. Sabi kong ganun. At ako humingi ng tulong sa Panginoon, nananalangin ako sa Lord. Pinipilit kong umawit sa Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. At nararamdaman ko yung haplos ng Panginoon. Kaya kapag tumawag ka sa Lord, totoo po, na pagpapahingayin ka ng Panginoon. Parang niyayakap ka ng Diyos. And lahat ng agam-agam sa iyong puso ay nawawala. Nakaranas ka na ba ng sobrang lagnat mo? Na giniginaw ka na, patong-patong na yung kumot sa katawan mo? Dahil nilalamig ka? Giniginaw ka? Na parang gusto mo ng yakap? Pero ang asawa ko naman, alam niya pag giniginaw ako. Pinagluluto niya ako ng mainit na sabaw. Pero hindi niya ako niyayakap, takot siyang malalinan. Pero, yayakapin ka ng Panginoon. Mamalayan mo, yung patong-patong na kumot dahil sa ginaw, mamaya, pinapawisan ka na. Diba? Nandun yung pagdamay sa'yo ng Panginoon. Nakakapagpahinga ka kahit masama yung pakiramdam mo, nakakapagpahinga ka kapag lumapit ka sa Panginoon. Rest. At ako'y naniniwala na lahat sa inyo ito'y nararanasan. O yung iba lang. Alam ko, Sister Alma, ganun din. Laging humihingi ng yakap sa Panginoon. Sa halip na masiraan ng loob, lumapit sa Diyos at manalangin. Lord, salamat dahil nararanasan kita. Dahil di ba maraming nagpapakamatay dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Pero dahil danas ko ang Panginoon, kahit ako'y makaranas ng mga ganyang anxiety, hindi nagtatagumpay ang anxiety. Dahil lagi nagtatagumpay ang Diyos sa buhay namin. Hindi ko po sinasabi sa aking mga anak, aking naranasan. Pero ito lang, nakakaraang buwan, kinento ko kay Shane. Sabi, Ma, nakaranas ka pala ng ganyan, bakit hindi niyo sinasabi sa amin? Sabi ko, hindi. Ayaw ko na malaman ninyo. Ayaw ko na mahirapan din kayo. Sa Lord lang ako nagsusumbong at nagsasabi ng lahat kong nararanasan. Kaya salamat sa mga salita ng Panginoon na yan po yung talagang
nakapagpapalakas sa atin at nakapagbibigay ng kapahingahan. Pag tayo nakaranas ng matinding problema, paunlakan natin ang paanyaya ng Diyos. Lumapit ka sa akin. Amen. Sa Diyos tayo lalapit. Minsan sa tao nabibigo. Minsan dumadaing ka pero hindi ka pinapansin. Pero pag sa Diyos ka dumaing, yayakapin ka ng Panginoon. At magkakaroon ng galak sa iyong puso. Amen. Ang pangalawa po, mag-aral o matuto sa Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga sabing mag-aral o matuto sa Panginoon? Ano po ba ang mga bagay na labis kayong nahihirapan? Ano ba yung mga gawain na parang ang bigat sa atin kapag ginagawa natin? So para sa akin po, ito yung mga bagay na hindi natin alam gawin. Tama po ba? Mahirap gawin yung hindi mo alam gawin. Tulad halimbawa po ng pagmumotor. Di ba pag hindi ka marunong magmotor, ay mahirap magmotor. Mahirap gawin. Kaya nung ako tinuruan ni Nestor ng pagmumotor para hindi ko siya maistorbo pag ako'y magte-therapy, para magmotor na lang ako. Tinuruan niya ako. So natuto po ako ng diretsyo, pero nung pagliko, ako po'y natumba. At nabarurot ko po yung ang bilis ng ikot noong gulong sa huli. Kaya hindi na po niya ako tinuruan. Nadala po yan, siya po yung natakot sa pagtuturo sa akin. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako marunong magmotor. So kung tayo po ay marunong magluto, ibig sabihin, kung hindi tayo marunong magluto, ibig sabihin, kung binigay sa atin ang responsibilidad ng pagluluto, ay mahirap sa iyo ang magluto dahil hindi ka marunong. Pag pinagluto ka ng kaldereta, hindi ka marunong, paano mo yan gagawin? Kaya dapat tayo po ay matuto. Pag-aralan nating mabuti, kung ano man gusto mong magmotor, pag-aralan mabuti, huwag matakot, kasi nga yan po ay natural lang na slight na ma-aksidente ka. Pero dapat malakas yung loob. At yung pagluluto ay ganun din. Para matuto ka, ay lagi ka magpaturo ng pagluluto. Para magawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin. Kaya na sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So ang ibig sabihin, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang kasunod nito ay matuto at mag-aral sa Kanya. Katulad po halimbawa, paano tayo matuto sa school? Nung nag-aaral tayo, di po ba, mag-aaral tayong magbasa, magsulat. Dahil ito po ay mahalaga sa pagkatuto. Sabi, hindi ka matututong magbasa kung hindi ka nag-aaral magbasa. At dito po, paano tayo matututo sa Panginoon? Tayo po ay kailangan magbasa. Sabi, ano po yung dapat nating basahin? Hindi po pocketbook. Hindi pocketbook yung babasahin. At hindi rin yung nakapost sa mga Facebook. Hindi po yun babasahin. Kasi pag yung sa Facebook ka nagbabasa, hindi ka makapagpapahinga. Akala nyo ba kapag halimbawa kayo ay nakaupo, kayo ay nagpe-Facebook, nakakapagpahinga kayo? Hindi eh. Dahil sa sobrang sama ng mababasa mo sa Facebook, lalo na ngayon sa gobyerno natin magulo, minsan nakakapagmura ka na. Lalo na yung kakampi mo sa politika, yung na inaaway nung kalaban, di ka nakakapagmura ka. Parang nagagalit ka din kapag Facebook yung lagi mong binabasa.
Nakakapagmura ka din, nagagalit ka, hindi ka nakakapagpahinga nun. Pero kapag Biblia po ang binasa mo, anong mangyayari? Nandun lahat. Kahit ikaw ay nasa sitwasyon na hindi maganda, pag nagbasa ka ng Biblia, magiging magaan yung iyong pakiramdam. No? Sabi niya, makakatagpo tayo ng kapahingahan dahil ang buhay ay magiging madali para sa atin kapag tayo ay nag-aral ng Biblia. Dahil ang Biblia po ay nagtuturo ng lahat ng bagay na kailangan natin sa ating buhay. Kung paano mabuhay ng tama, kung ano yung mga bagay na dapat nating unahin, kung ano yung mga bagay na hindi dapat nating gagawin. Nasa Biblia ang lahat ng mga bagay na dapat nating matutunan para tayo po ay magkaroon ng kapahingahan. Lahat nasa Biblia. Pag wala kang pera, nasa Bible din. Diba? Pag wala kang pera, hindi ka magagalit, hindi init ang ulo mo, magbasa ka ng Biblia kasi nandun yung sekreto para magkaroon ka ng pera. Amen. Kapag ikaw ay may sakit, huwag kang magmukmuk. Lagi na lang akong may sakit. Basahin mo ang Biblia. Nandun ang kasagutan ng Panginoon. Mapapahinga ang kalooban mo kasi nandun lahat ang pangako ng Panginoon sa Biblia. Nasa Biblia ang lahat ng bagay na dapat nating matutunan para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Sa pag-aaral natin ng Biblia, dito natin makikita ang tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kapahingahan sa piling ng Diyos. Ang kapahingahang ito ay ganap na kapayapaan mula sa Diyos. Na ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan ay ang Diyos. Amen. Hindi naman pera yan nagbibigay ng kapayapaan. Kaya pag kayo po yung may pera, mapayapa kayo kasi may pera. Hindi po yun totoo. Ang pera nga minsan, yan po nagmumula yung kaguluhan. Pero totoo po, 100% lampas pa. Sa Diyos ang nagmumula ang tunay na kapayapaan at ang tunay na kapahingahan. Ang sabi nila, yung sinasabi nila, na rest and peace in the loving arms of God. Di ba pag may namamatay, ganun yung sinasabi. Hindi nyo ba alam na ito ay napakaganda ng kahulugan? Napakasarap magpahinga sa piling ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapahingahan, meron kang kapayapaan. Amen. Kapag nagpahinga ka sa mundo, hindi pa rin mapayapa ang buhay mo. Sabi ng aking anak, ni Shane, Ma, ngayong graduate na ako, makapagpahinga ka na. Ma, ako natutuwa sa anak ko. Ma, nung nag-aaral ako, kahit mas malasan ako ay nagte-therapy. Ngayon, Ma, magpahinga ka na. Pero sabi ko, anak, masarap magpahinga pag may pera. Siyempre, alam nga naman na. Pero, mas higit na masarap magpahinga kapag ikaw ay nasa yakap ka ng Panginoon. Mag-therapy ka na lang, mama, pag gusto mo. Ganon. Pero, huwag na kayo mag-therapy, mama, talaga. Yun ang gusto ng aking mga anak. Pahinga daw. Kaya sabi ng aking kapatid na si Leia, ate, umuwi ka kasi mayroon nga po kami para makapagpahinga ka naman. Masarap, Pero mas masarap ang makapagpahinga ka sa piling ng Panginoon. Sino dito ang gustong magpahinga sa piling ni Lord? Yung tunay na pahinga. Ba't ayaw nyo? Yung sarap magpahinga sa piling ng Panginoon. Wala ka nang aalalahanin. Wala ka nang iisipin. Wala ka nang sakit.
Wala ka nang mararanasang hirap. Kasi nasa piling ka na ng Panginoon. O, sinong gusto? Walang tumaas. Ang kapahingahan pinangako sa atin ng Panginoon, hindi lang dito sa lupa. Ano? Ang kapahingahang pinangako sa atin ng Panginoon ng malalim na kapahingahan ay sa kanyang piling. Na gusto niyang magpahinga sa piling ng Panginoon o doon sa impyerno? Hindi rin tayo makapagpahinga doon. Doon sa impyerno. Sabihin ng iba, nakapagpahinga ka na. Ano, yung mga namamatay. Rest in peace. Nakapagpahinga ka na. Sa totoo lamang, kapag hindi mo tunay na nakilala ang Panginoon sa buhay mo, kahit mamatay ka, hindi ka tunay na makapagpapahinga. Amen. Kaya hanggat maaga, patuloy nating kilalanin ang Panginoon. Yung kanyang pangako, patuloy nating basahin ang Biblia para patuloy nating malaman ang mga pangako ng Panginoon na ito'y patuloy na matutupad sa ating mga buhay. Hindi mo mararanasan ang tunay na kapahingahan kung ikisisimba lamang pag uwi sa bahay ay wala na. Hungkag pa rin yung buhay mo kahit magsimba ka linggo-linggo, umattend ka ng mga gawain mo sa Panginoon, lahat ginagampanan mo. Pero kung ang puso mo ay liko pa rin sa harap ng Panginoon, hindi ka pa rin makapagsasamba. Hindi ka pa rin makapahihinga sa piling ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po'y tinuturuan ng Panginoon. Akala natin sapat na itong ginagawa natin. Isipin po natin na ang hangad sa atin ng Panginoon ay makapagpahingang tunay sa kanyang piling. So yun nga po, dalawang bagay ko na po yung iwan sa inyo ngayon. Tatapos na po tayo. Okay? Kung tayo man ay nabibigatan, nahihirapan sa ating buhay na ito, ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay lumapit sa Panginoon at bibigyan na tayo ng kapahingahan. At tayo po ay matuto sa Panginoon at tayo ay makakatagpo ng kapahingahan mula sa kanyang mga salita. At tunay pong sa Diyos lang natin mararanasan ang tunay na kapahingahan. Ulitin ko po, sa Diyos lamang tunay na matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Hindi po sa sanlibutan ito. Amen. Purihin po ang Diyos. Sige, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat sa Lord. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Tunay ngang napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita.